Eto po, magbibigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa buwelta ni Vice President Sara Duterte mga kabida, ano po, kay Attorney Princess Abante, ang spokesperson po ng House of Representatives, ano po. Dito sa pahayag po, ano, ni Abante po mga kabida, no? Na kailangan hong makinig ni Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po. Eto, babasahin ko lang po yung kanyang buwelta po mga kabida. Kasi ang sabi po ng Vice Presidente, wala naman pong batas na nagsasabi ho na kailangan hong makinig ang bawat Pilipino, ano, sa bawat State of the Nation address po ng Pangulo, mga kabida. Malinaw po daw yan. Okay? At obligasyon ng Pangulo na mag-ulat po sa bayan. Pero yung makinig, karapatan nga ng tao na makinig o hindi. Pero hindi po ito obligasyon. Hindi po ito obligado mga kabida na makinig. Sabi po ng Vice Presidente. Ito, babasahin ko lang po. Ito pong balita po mga kabida, no? Ang balita ngayon. Ito yung kanila pong artikel. Walang batas na nagsasabing tungkulin ng Pilipino ang makinig sa SONA. Ayan. Bumuelta si VP Sara Duterte sa pahayag ni House Spokesperson Princess Abante na dapat umanong makinig si Vice Presidente sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Giit ni VP Sara, malinaw na walang batas na nag-uutos sa sino man na obligadong makinig sa SONA. Okay? Ito yung statement talaga ni VP, ha, mga kabida. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa Presidente, ani Duterte. Ang tungkulin ay nasa Presidente. Siya ang kailangang magsabi ng estado ng bansa. Tayong mga Pilipino, may karapatan tayong makinig o hindi makinig. Yan. Yun yung sabi po ng Vice President po mga kabida, no? Patungkol ho doon sa banat po ni Princess Abante po mga kabida na dapat makinig. Ito pong si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos na nakatakda ngayong July 28 po mga kabida, ano po. Kung maalala po ninyo, sinabi po mga kabida ni House Secretary General Reginald Velasco, ano po, no? Na meron na pong abiso ito pong si Vice President Sara Duterte sa kanila, no? Na hindi daw dadalo sa State of the Nation address po ng Pangulo, ano po, no? Hindi po natin alam kung ano yung rason kung bakit hindi ho pupunta ang Vice Presidente po mga kabida, no? Sa State of the Nation address po ni Pangulong Marcos. Basta yun lang daw yung abiso, ano, na hindi daw siya makakadalo, mga kabida. At hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang hindi ho makakadalo po sa SONA, ano? Marami pang mga politiko. Just like Senator Bato de la Rosa, nag-signify na po, ano, na hindi po siya dadalo po mga kabida sa State of the Nation address. Ngayon, ang sinabi po ni Attorney Abante po mga kabida, dapat ikaw, VP Sara, makinig ka sa SONA. Ang nangyari po, binueltahan po mga kabida ni VP Sara, ito pong si Abante. Sinabi po niya bakit? Meron bang batas na nag-obliga po sa amin, sa bawat Pilipino, na makinig po sa SONA? Diba? Totoo po yun, mga kabida. Ako, in my personal take, totoo po yun. Walang batas po, ano, na nagbabawal po sa bawat Pilipino na hindi ho makinig. Diba? Walang batas na ganun eh. Even sa ating konstitusyon, walang nakasaad po doon, ano? Walang mga special laws na nagbabawal sa mga Pilipino na hindi ho makinig, mga kabida. Okay? Karapatan po yan ng bawat Pilipino na makinig o hindi. Okay? Katulad ho, kay VP Sara may karapatan po yun na makinig o hindi. May karapatan po yun kung dadalo ba ito, pupunta ba ito sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos o hindi. Kasi ang SONA mga kabida, okay, ano po yan?
Show po yan ng Pangulo, ano? Show po yan ng Pangulo eh. Ulat ng Pangulo po yan sa bayan. Kung ano na po yung estado po ng bansa, ano? Okay? Sa isang taon. Kasi every year kasi ang State of the Nation Address eh. Kailangan magbigay po ng ulat ang Pangulo, no? Every year sa kanya hong panunungkulang bilang Pangulo po ng bansa, ano po, mga kabida. Parang ano yan eh, parang report card, ano? Okay? Di ba, sa eskwela po eh, every grading meron pong report card, ano? Ganun po din yun sa SONA. Okay? Kailangan pong ibalita po ng Pangulo na ito na po yung achievement po niya. Okay? Pero never kang makarinig dyan sa SONA, mga kabida, na mag-uulat ang Pangulo about sa mga failures niya. Okay? Puro positive talaga yan. Walang negative. Di ba? Kaya nga, minsan, yung ibang mga tao po, ayaw hong makinig. Kasi puro na lang po pambubula po dyan, mga kabida, no? Sa State of the Nation Address. Wala hong mga negatibong balita na kanilang iuulat dyan, ano? Para sa taong bayan po, mga kabida. So, malinaw po. Hindi po obligado. Kay Princess Abante po, in-address po niya itong si VP Sara na makinig. Depende na po yan kay VP Sara kung makinig po, ano? Okay? Kahit na po wala ko sa venue si VP Sara, pwede naman po makinig si Sara sa either sa TV or sa radyo, ano? Okay? Or sa online media, mga kabida, no? Pero kahit na po na wala ko si VP Sara, okay? Wala pong sino mang pumipigil sa bawat Pilipino, mga kabida, na hindi po makinig sa State of the Nation Address. Okay? Depende na po yan sa bawat Pilipino, even the Vice President herself, ano? Kung makikinig ba siya o hindi. Makikinig lang kasi yung tao, mga kabida, by the way, ano? Sa mga ganitong tagpo, ano? Kung interesting. Okay? Kung interesting po, ano? Yung iuulat po ng Pangulo. Eh ano ba yung mga nagawa po ng Pangulo na pwede hong magbigay po ng interest po sa taong bayan po, mga kabida, ano po? Diba? Kung wala naman pong interesting po doon sa iuulat po ng Pangulo, eh bakit ka makikinig? Ganun lang po yun, ano? Mga kabida. Alright? Hindi ko katulad sa mga previous administration na kailangan mo talagang abangan yung mga sasabihin po ng Pangulo sa kanyang SONA, no? Pero dito po, ang tanong ko po dyan, ano ba yung very significant at interesting na pwede hong sabihin po ng Pangulo po, mga kabida, ano po? Okay? Infrastructure? Projects? Wala pang projects. Ano ba yung mga proyekto po ng gobyerno? Ano bang proyekto ng Marcos administration? Eh, wala pong mabibigat na mga proyekto eh. Diba? Ano ba yung pwede hong ipagmamalaki ng Pangulo during the SONA? Yung presyo po ng bigas na umabot po ng 20 pesos? Saan ba yung 20 pesos na bigas ngayon? Saan po natin pwedeng mabibili po, mga kabida? Diba? Pupunta ka ng palengke. Meron ka bang mabibiling 20 pesos per kilo po doon? Kung meron man po, pero limited. Hindi lahat po ng mga tao makakabili po, mga kabida. Yun yung totoo po dyan. Oh. Diba? Ano pa? Magbigay po tayo ng mga pwede hong pagka-interesan po ng tao po, mga kabida, sa SONA ng Pangulo. Diba? Wala. So, yun yung take ko. Personal take ko yun, mga kabida. Personal opinion ko yun. Okay? Para po sa inyo, ano pong inyong tingin po dito? Ano? Anong sa palagay po ninyo na pwede hong ipagmamalaki ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address? Para magkaroon po ng interest ang taong bayan na makinig po sa SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.